NATO laban sa Rusya. Kung sakaling sumiklab ang isang ganap na digmaan sa pagitan ng dalawang panig na ito, malamang na ito ang magiging pinakamapaminsalang digmaan na kailanman ay nangyari. Ibig sabihin nito, ang pangalawang pinakamakapangyarihang sandatahang lakas sa mundo ay maghaharap laban sa pinakamakapangyarihan. Pinagsama ang United States sa 31 bansa, kabilang ang United Kingdom, Pransya, Turkey at Italia, na nasa top 10 pinakamakapangyarihang militar. Sa papel, wala talagang laban ang Rusya. Pagdating sa mga yaman, lakas tao at mga sandata, malaki ang lamang ng alyansa. Malamang ay masyadong malaki para mapantayan ng Rusya sa isang karaniwang digmaan. Ang digmaang nuclear sa pagitan ng dalawang panig ay tiyak na magdudulot ng kapwa pagkawasak. Gayunpaman, sa kabila ng kasalukuyan nitong kalamangan, layunin pa rin ng NATO na lalo pang maging makapangyarihan. Nagkasundo ang mga miyembro ng NATO na taasan pa ang kanilang depensa mula sa 2 ng gross domestic product hanggang sa humigit kumulang 5 sa susunod na dekada, habang pinapalakas ang interoperability, lohistika, pagmamanman at cybersecurity. Kaya tingnan natin ng mas malapitan kung gaano kalaki ang militar ng NATO, paano ito kumpara sa Russia, at ano ang mga kahinaan nito. Layunin ng kampanyang muling pag-aarmas na ito ay punan ngayon. Isa sa pinakamagandang paglalarawan ng kapangyarihan ng NATO nitong mga nakaraang taon ay ibinigay ng bagong retiradong dating hepe ng Defense Staff ng United Kingdom Admiral Tony Radakin sa kanyang pangunahing talumpati sa Chatham House Security and Defense Conference sa London. Noong Pebrero 2024, sinabi niya na ligtas ang Britanya. Ligtas tayo dahil miyembro tayo ng NATO, pinakamalaking alyansa sa mundo. At isa rin tayong responsableng nuclear power. Ang malinaw na katotohanan ay anumang atake ng Russia sa NATO ay magdudulot ng matinding tugon. Ang mga puwersang panghimpapawid ng NATO, na mas marami ng 3 sa 1 kumpara sa Russia, ay mabilis na magkakaroon ng kontrol sa himpapawid. Ikukulong ng NATO ang hukbong dagat ng Russia sa Barents at Baltic Seas. Tulad ng ginawa ng Ukraine na itinaboy ang Black Sea Fleet mula Crimea, ang NATO ay may 4 na beses na mas maraming barko at 3 beses na mas maraming submarino kaysa Russia. Patuloy lumalakas ang alyansa sa bawat pagkakataon. Naging 32 bansa ito matapos mapasama ang Finland noong 2023 at Sweden noong 2024. Mayroon itong pinagsamang gross domestic product na 20 beses na mas malaki kaysa sa Russia. At mayroon silang pinagsamang budget sa depensa na 3.5 beses na mas malaki kaysa sa pinagsama ng Russia at China. Bukod pa rito, may estratehikong kalamangan ang NATO dahil sa populasyon nitong mahigit 1 bilyon at pagiging isang alyansang nuclear. Wala siyang pagkakamali sa mga ito at may ilang aspeto pang hindi niya nabanggit kung saan mas malaki ang NATO kaysa Russia. Halimbawa, tingnan natin ang lakas tao at populasyon na maaaring kunin upang mapalakas ang kanilang hanay sa digmaan. Ayon sa pagtataya, aabot sa 35 milyon ang tauhan ng sandatahang lakas ng Russia sa 2025. Hindi tiyak kung kasama sa bilang ang malalaking pagkalugi ng Russia sa digmaan sa Ukraine. Dahil tuloy-tuloy ang kanilang conscription, posibleng napanatili o nadagdagan ang kanilang bilang. Pero hindi ito tiyak. Mayroon itong 13 milyong aktibong sundalo, 2 milyong reservists, at 250,000 mula sa mga paramilitary unit. Kung ikukumpara, ang pinagsamang puwersa ng NATO ay mahigit 65 milyon, halos 25 beses na mas marami. Ang kalamangan ay halos pareho sa lahat ng 3 kategorya. Ang NATO ay binubuo ng 300 at 44 na milyong aktibong sundalo, 43 milyong reserba, at 70,000 paramilitary forces. Mas malaki pa ang agwat sa kakayahan ng dalawang panig na palakihin ang puwersa nila sa hinaharap. Ang kabuuang populasyon ng Rusya ay umaabot sa halos 100 at 41 milyon. Sa bilang na yan, 46 na milyon ang kwalipikado sa serbisyo at 100 at 26 na milyong kabataang lalaki ang malapit na sa edad militar. Halos kasing dami ng kasalukuyang bilang ng mga aktibong sundalo. Kaya dahil ang potensyal na puwersang militar ay 100 at 35 beses na mas malaki kaysa sa kasalukuyang puwersa, may malaking kakayahan ang Russia na magtipon ng napakaraming tao
sa kanilang sandatahang lakas kung kinakailangan. Ang populasyon ng NATO ay 980 milyon, halos 7 beses na mas marami kaysa Russia. Sa mga iyon, 3,653 milyon ang akma para sa serbisyo at may karagdagang 116 na milyon na malapit na ring maging akma. Sa madaling salita, mas maliit ang porsyento ng populasyon ng mga miyembro ng NATO na ginagamit sa kanilang militar, na nagbibigay sa NATO ng kakayahang palakihin ang kanilang tauhan ng halos 44 na beses kung kinakailangan, higit 3 beses ang kalamangan. Laban sa Russia, syempre, gaya ng kasabihan, ang isang hukbo ay nabubuhay sa tiyan nito. At habang dumarami ang iyong mga puwersa, mas marami kang kailangang pondo para maging epektibo sila. Ang pinansyal at ekonomikong mga yaman para suportahan ang militar, lalo na ang digmaan, ay palaging kasing halaga ng mga sundalo at armas sa digmaan. Sa ganitong aspeto, mas lamang ang NATO sa Rusya kapag tiningnan ang purchasing power parity o purchasing power parity. Ang gross domestic product ng Rusya ay nasa 58 trilyon na may defense budget na 126 bilyon, ang pangatlong pinakamalaking gastusin ng anumang bansa sa purchasing power parity. Pagpapasya na sinusukat ang daloy ng pera base sa pera ng transaksyon, hindi sa dolyar. Ang paggasta ng Russia sa depensa ay 2% lang ng gross domestic product, katawa-tawa, para sa isang bansa na nasa gitna ng malaking digmaan. Kahit gamitin ang nominal gross domestic product model na sumusukat sa United States dollars, nasa 7% lang ito. Matibay pa rin ang pangunahing pundasyon ng ekonomiya ng Russia kahit may mga problema dulot ng parusa. May foreign exchange at gold reserves na higit sa 577 bilyon at may panlabas na utang na 3,176 bilyon. 54 lang ng gross domestic product na inayos para sa purchasing power parity, pero halos 10 beses na mas malaki ang 57 trilyon. Ang kabuang budget nito sa depensa ay mahigit 138 trilyon bago pa ang ipinangakong dagdag ng mga miyembro. Mas mataas ang rasyo kaysa sa Russia na may 24 dahil ang mga miyembro ng NATO ay may pinagsamang foreign exchange at gold reserves na lampas 3,128 trilyon, higit 5 beses sa Russia. Gayunpaman, mayroon itong panlabas na utang na higit sa 69 trilyon, mga 82% ng gross domestic product. Technical, nangangahulugan ito na mas mahirap at magastos para sa NATO makalikom ng pondo para sa aktibong digmaan. Gayunpaman, dahil nasa NATO ang mga pangunahing pamilihang pinansyal tulad ng New York, London, Frankfurt, Paris, at Roma, at halos tuluyang naalis ang Russia sa sistemang pinansyal ng kanluran. Kabaligtaran ang totoo. Ngayon, mas hirap na ang Russia kumuha ng pondo sa labas. Yun lang. Sa usaping kagamitang militar, nangingibabaw din ang NATO sa 3 tradisyonal na kategorya ng lakas: himpapawid, pandagat, at panlupa. May 20,376 eroplano ang NATO Air Force, samantalang 4,272 lang ang sa Russia. Halos 5 beses ang agwat. 6 na beses mas marami ang fighter aircraft ng NATO. Halos doble ang attack aircraft, 3 beses ang transport planes, at higit 7 beses ang special mission aircraft. 5 beses mas marami ang helicopter, at 30 beses mas marami ang mga tanker. Bukod sa napakalaking kalamangan sa bilang, mayroon ding malaking kalamangan sa kalidad sa iba't ibang larangan. Pagdating sa pagsasanay ng mga piloto at kakayahan sa operasyon, ang mga piloto ng NATO ay karaniwang lumilipad ng mas maraming oras kada taon. Mga 3 beses kumpara sa karaniwan ng mga piloto ng Russia, kaya mas mataas ang kanilang taktikal na kasanayan at kahandaan. Pinalalakas ng makabagong command control at komunikasyon ng NATO ang pagsasanay, na nagpapadali ng mas epektibong magkasanib na operasyon at pag-iwas sa sagabal ng mga puwersa ng himpapawid, lupa at depensa. Bagamat tumindi ang ilang proseso dahil sa 4 na taong digmaan sa Ukraine, dito pa rin nahihirapan ang mga puwersang Ruso sa teknolohiya. Malaki ang kalamangan ng NATO sa 5th generation fighters dahil 20 European NATO members, kasama ang United States, ay nagpapatakbo ng F-35 Lightning II. Nag-aalok ito ng advanced stealth, sensor, fusion,
at network warfare capabilities. Bagamat may ikalimang henerasyon ng Sukhoi 57 ang Russia, hindi ito kinikilala bilang tunay na 5th generation fighter sa pamantayan ng kanluran at kakaunti ang nagamit sa labanan. Bukod pa sa mas maraming aircraft ng lahat ng klase, nakikinabang din ang mga Air Force ng NATO mula sa mas malawak na hanay ng mga advanced na kagamitan. Kabilang ang air-to-air refueling tankers, reconnaissance platforms, at electronic warfare assets na mahalaga para sa tuloy-tuloy na operasyon sa mga mapanganib na lugar. Sinuportahan pa ng matatag na satellite navigation system na Galileo ang air power ng NATO na mas mahusay kaysa sa Russian GLONASS, kaya mas tumpak at maaasahan ang operasyon. Ang mga bentahe sa laki ng fleet, pagsasanay, teknolohiya, integrasyon, at support system ay nagbibigay sa NATO ng malinaw na kalamangan at kakayahan sa air combat laban sa Air Force ng Russia. Ang sitwasyon ay makikita rin sa ibabaw at ilalim ng dagat na may halos 24,000 milyang baybayin. Hindi nakapagtataka na isa ang Russia sa pinakamalalaking hukbong dagat sa mundo. Tinatayang may 400 at 19 na kabuuang barko ang Russia na may pinagsamang bigat na mahigit 126 na milyong tonelada. Kasama sa kabuuang ito ang isang problemadong aircraft carrier, 10 destroyer, 12 frigate, 83 corvette at 63 submarino. Pag-uusapan pa natin ang mga iyan mamaya. 123 offshore patrol vessel at 47 mine warfare vessel. Kung ikukumpara, ang NATO ay may 2,689 na kabuuang barko na nagbibigay dito ng 65 na beses na kalamangan laban sa Rusya. Hindi tiyak ang kabuuang naval tonnage ng NATO, pero dahil may 17 aircraft carrier sila laban sa isa ng Rusya, malamang mas malaki ang kalamangan nila. Bukod pa rito, ang NATO ay may 13 helicopter carrier habang ang Rusya ay wala, at may 100 at isang destroyer at 100 at 28 frigate, higit 10 beses na mas marami kaysa sa Rusya. Mas marami nga lang ng kaunti ang corvette ng Rusya, 83 kumpara sa 69 ng NATO. Pero muling may malaking kalamangan ng NATO pagdating sa bilang ng submarino na may 147. Mayroon ding 477 offshore patrol vessels at 180 mine warfare vessels ang NATO, na halos 4 na beses ang kalamangan sa parehong kaso. Tulad ng sa himpapawid, may malaking kalamangan din ang NATO sa kalidad sa dagat. Dito, ang mga pagkakaiba ay dulot ng estratehikong doktrina, teknolohikal na kakayahan, at heograpikong prioridad. Binibigyang diin ng doktrina ng NATO ang lakas, pagpapalawak ng kapangyarihan, pagtutulungan ng mga kaalyado, at operasyon sa Atlantic, Mediterranean, at iba pang karagatan. Ang Rusya ay nakatuon sa regional na dominasyon, asimetrikong kakayahan, at malalim na depensa, lalo na sa mga pinagtatalo ng Baltic at Black Sea. Hindi ibig sabihin na maganda ang kinalabasan para sa kanila. Sa Black Sea, napilitan umatras ang natitirang fleet mula Crimea dahil sa drone warfare ng Ukraine, papuntang silangan sa baybayin ng Russian Black Sea. Sa kabilang banda, ang kalamangan ng NATO ay nasa Carrier Strike Group, mga advanced na anti-submarine warfare o anti-submarine warfare systems, at integrated command structures. Binabawi ito ng Russia gamit ang malalakas na submarine fleet, long-range anti-ship missiles, at coastal defense networks. Pagdating sa potensyal ng pagpapakita ng lakas, walang maikukumpara sa dalawa. Ang 17 aircraft carriers at 14 amphibious assault ships ng NATO ay nagpapahintulot ng malakihang operasyon sa himpapawid at amphibious kahit malayo sa teritoryo nila. Ang Russia ay may iisang matandang Admiral Kuznetsov-class carrier na may limitadong kakayahan sa labanan at walang amphibious carriers na nagpapakita ng kanilang focus sa pagprotekta ng sariling baybayin kaysa sa expeditionary warfare. Samantala, isang larangan kung saan may kalidad na kalamangan ang Russia ay sa submarino, lalo na sa mga tahimik, diesel-electric at nuclear-powered na attack submarines, tulad ng Varshov, Yanka at Yesen class. Ang 12 ballistic missile submarines nito ay nagbibigay ng second strike nuclear capability at inangkop para sa anti-submarine warfare at makikitid na dagat. Ang NATO
kahit mas marami silang submarino. Malaki ang pag-asa sa United States Virginia at Ohio-class submarino, habang ang mga kaalyadong Europeo ay may mas maliit at regional na fleet. Gayunpaman, mas mataas ang kakayahan ng NATO sa pagtuklas at pagtugon dahil sa integrated anti-submarine warfare networks, maritime patrol, eroplano, sonar arrays, at koordinasyon ng mga kaalyado. Sa ibabaw ng mga alon, mas teknolohikal na advanced at mas malaki ang surface fleet ng NATO. Marami itong mga destroyer at frigate. Halimbawa, ang United States ship Ali Burke class at Spanish F-100 ay may Aegis combat systems at long-range air defense na nagbibigay ng proteksyon sa fleet, ballistic missile defense, at strike operations. Mas kaunti ang surface vessels ng Russia, pero mabibigat ang armas gaya ng Admiral Gorshov-class frigate dahil sa Zircon hypersonic at caliber land attack cruise missiles. Nababawasan ang agwat sa strike capability kahit mas kaunti sila sa bilang. Nakikinabang din ang NATO sa mas mataas na kakayahan sa paggawa ng barko, maintenance infrastructure, at pamumuhunan sa R&D, lalo na sa United States at United Kingdom. Nangunguna ang alyansa sa unmanned systems, electronic warfare, integration, at network-centric warfare. Ang Russia, sa kabilang banda, ay nahaharap sa paulit-ulit na pagkaantala sa modernisasyon at limitadong kapasidad sa produksyon. Ngunit inuuna nito ang mga asymmetric na kakayahan tulad ng hypersonic missiles at mga stealth na submarino upang mapantayan ang kakulangan nito sa bilang at estruktura sa lupa. Ang paghahambing ay nagbigay ng ilang nakakagulat na resulta. Mas pantay ang bilang ng kagamitan at may numerical na kalamangan pa nga ang Rusya sa ilang kategorya. Sa kabila ng malalaking pagkalugi nito sa Ukraine, ang Rusya ay may fleet na mahigit 131,000 na mga sasakyang militar sa kabuuan. Kabilang dito ang tinatayang 5,700 at 50 tangke, 3,000 multiple launch rocket systems o multiple launch rocket systems at mahigit 13,000 piraso ng artillerya. Ang NATO ay may 11,000 at 500 tangke, doble ng Rusya. Ngunit isang katlong mas kaunti ang multiple launch rocket systems, 1,977 at 20 na mas kaunti ang artillerya, 10,279. Hindi buo ang kwento ayon sa mga numero. Ang mga puwersang panlupa ng NATO ay kilala sa mataas na antas ng konbensyonal na labanan, makabagong teknolohiya, at kakayahang magtulungan ng mga kasaping bansa na nagbibigay ng kalamangan sa command at control, precision, strike capabilities, at pinagsamang operasyon ng militar. Nakikinabang din ang alyansa sa mahusay na lohistika, mobilidad, at mabilis na pagpapadala ng dagdag na puwersa sa mga ipinuwestong tropa sa himpapawid, dagat, at lupa. Sa kabila ng hamon ng A-2AD ng Russia sa mga rehiyon tulad ng Kaliningrad, nakatuon naman ang mga puwersang panlupa ng Russia sa mobilidad, lakas ng apoy, at kakayahang magsagawa ng malakihang pinagsamang operasyon ng militar, lalo na malapit sa kanilang mga hangganan. Bagamat nabawasan ng Russia ang agwat ng kalidad laban sa NATO dahil sa reforma at modernisasyon mula 2,000 at 8 patuloy pa ring may malaking hamon ang kanilang puwersa sa pagsasanay, moral, at kahandaan sa lohistika. Limitado ang kakayahan ng militar ng Russia sa malawakang mobilisasyon at matagalang labanan, kaya't kinukwestiyon ang bisa ng kanilang pakikidigma sa Ukraine. Bagaman may senyales na umaangkop ang militar sa modernong digmaan, tulad ng paggamit ng drone. Totoo, ngunit malinaw na naitala ang maraming kabiguan ng Russia sa Ukraine. Ang dami ng puwersa at lawak ng karanasan sa labanan ng kanilang mga sistema ay maaaring magbigay ng malaking kalamangan sa Russia. Limitado ang pakikilahok ng NATO sa labanan matapos umatras mula Afghanistan noong 2000 at 21 at kamakailan sa Syria at Iraq. May isang tanong na natitira. Marahil ito ang pinakamahalaga. Ang digmaan ba ng Russia sa Ukraine ay humina ang kakayahan nitong makidigma sa labas, tulad ng pagsakop sa mga bansang Baltic? Simula na ba ito ng mas malawak na imperialistang pag-agaw ng lupa? Malaki ang pagkakaiba ng mga opinyon dahil may ilang eksperto na naniniwalang ang Russia ay isang nauubos ng puwersa at ang pagbagsak nito ay usapin na lang ng panahon.
Marami ang nagbababala na dapat maghanda ang NATO sa posibleng digmaan laban sa muling lumalakas na Russia sa mga susunod na taon. Sa katunayan, mukhang marami ang may parehong pananaw ng sabay. Ang lohikal na kontradiksyon sa posisyong ito ay malinaw. Paano mangyayaring bumabagsak ang Rusya pero naghahanda ring sakupin ang Europa? Mayroon lamang isang paraan para ito ay maging lohikal. At iyon ay kung ang NATO ay mas masahol pa ang kalagayan kaysa sa Rusya. Gaya ng makikita sa mga numerong ipinakita namin, hindi iyon totoo. Kaya marahil ang totoo ay wala rin sa dalawang orihinal na posisyon ang tama. Ibig sabihin, ang Rusya ay hindi bumabagsak at hindi rin naghahanda na salakayin ang Europa. Matagal nang sinasabi ni Pangulong Vladimir Putin ng Rusya na wala silang planong atakihin o sakupin ang Europa. Ang ngopas, ang kanyang mga aksyon sa Ukraine ay para pigilan ang banta ng NATO sa Rusya na lalong lumalapit sa Ukraine. Ngunit dahil sa kanyang pananakop, sumali ang dating neutral na Finland sa NATO. Kaya't napalapit pa lalo ang NATO sa hilagang hangganan ng Rusya. Ngunit ang mahabang hangganan ng Rusya sa Ukraine at matagal na alitan ng dalawang bansa ay nagpapahirap sa posibilidad ng NATO sa Ukraine. Kung tama na 900,000 ang sandatahang lakas ng Ukraine, ang pagsama ng puwersa nito sa NATO ay magpapalakas sa kalamangan ng NATO ng halos isang kapat. May ilang kalamangan ang Rusya laban sa NATO na maaaring gamitin ng Rusya habang ang NATO ay patuloy pang nagpapalakas ng kanilang puwersa sa ilalim ng bagong plano ng muling pag-aarmas. Ang depensa ng NATO laban sa drone at missile attacks sa silangan ay isang kahinaan. Katulad ng mga sunod-sunod na paglusob ng drone sa Europa, karamihan dito ay mukhang inilunsad mula sa loob ng mga apektadong bansa. Maraming miyembrong estado ang kulang sa epektibong depensa. At sa ilang kaso, pati na rin sa polisiya, upang labanan ng epektibo ang ganitong uri ng hybrid na pag-atake. Lalo na kung ikukumpara sa uri ng mga drone at missile swarm na kinakaharap ng Ukraine ilang beses sa isang linggo. Gayunpaman, dahil sa pinabilis na pagtatayo ng drone wall at sa tulong ng karanasan ng Ukraine sa drone warfare, unti-unti nang napupunan ang kakulangang iyon. Pansamantala lang ang natitirang kalamangan ng Russia sa hypersonic missiles, paggawa ng iba't ibang laki ng drone, at mga bagong nuclear superweapons ng Russia gaya ng Burevestnik, Adishnik, Poseidon, Avangard, at Sarmat systems. Kung gumagana ang mga sistemang ito, gaya ng sinasabi, na hindi patiyak sa ngayon, nagbibigay itong escape ng isang kalidad na kalamangan na hindi pa kayang tapatan ng NATO. Bagamat may ginagawang kaparehong sandata, malaking kalamangan ngayon ang Russia at posibleng magdulot ito ng kritikal na abante. Maliban sa Aryashnik, lahat ng bagong super sandata ng Russia ay maaaring lagyan ng nuclear na armas. Iyan ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng posibleng sagupaan ng NATO at Russia, lalo na't malaki ang kalamangan ng NATO sa mga karaniwang sandata. Susubukan pa kaya ng Russia ang karaniwang digmaan tulad ng galaw sa lupa, air raid, at long-range missile strike? Didiretso na ba ito sa paggamit ng nuclear strike gamit ang malaking arsenal ng nuclear? Ayon kay Admiral Radikin, tiyak na magdudulot ng matinding pagkatalo sa Russia ang isang karaniwang digmaan. Kamakailan, malinaw na nagbigay pahiwatig si Putin ukol dito. Hindi tayo makikipagdigma sa Europa, paulit-ulit ko nang sinabi. Pero kung gusto nilang magsimula, handa tayo ngayon, ani Putin sa mga mamamahayag sa Moscow bago ang peace talks kasama ang United States delegation. Malawakang iniulat ang pahayag na ito sa Western press. Pero halos lahat at tanong sila ay hindi binanggit kung ano talaga ang sinabi niya. Susunod, kung magsimula ng digmaan ang Europa laban sa atin, sa tingin ko mabilis itong matatapos. Hindi ito Ukraine, pati Ukraine. Kumikilos tayo ng may eksaktong pag-iingat, maingat. Hindi ito digmaan sa modernong kahulugan anya. At kung magbabanggaan ang Europa at Russia, wala nang makakausap ang Moscow. Iyan ay malinaw na palatandaan na kung magkakaroon ng sagupaan sa NATO at Russia, hindi nilalayon ng Russia na mapatagal o mapatigil ito. Sa karaniwang digmaan, maliit ang tsansang manalo kaya posibleng agad gamitin ang nuclear. Sana hindi na natin kailangang malaman kung nagbabluff lang talaga si Putin tungkol doon. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang kampana para sa notifications. Salamat sa panonood.